Yan mga ka-antrep, diba, na-post ko kanina yung nabalitaan natin kahapon na nasunog ng bahay ng lola doon sa Kinlugan dahil nga sa nag-overcharge yung kanyang battery at hindi natanggal. Syempre, pumutok kaya nasunog yung kanyang bahay at hindi lang po doon yun nangyari. Maraming beses na pong nangyari yan sa Iraan, may nangyari na yan sa Banise na nakalimutan ang battery, natanggalin yung kanyang clamp. Yung ganyan na nakalimutan tanggalin yung mga clamp sa battery, wala silang controller. Ito po yung tinatawag nating solar panel controller. Ito po ay controller. Ito ay controller. Ito ay controller. Yan ay controller. Pero dinisconnect na yan. Ang gumagana po sa amin na controller ay ito, at ito. At mayroon pa yung nasa labas na controller. So, hindi po magiging delikado at magiging safe po ang inyong solar electricity kung may mga controller po kayong ginagamit. Kung wala kayong controller, dapat po mayroon kayong voltmeter, yung sabi ko doon sa post ko. Yung voltmeter na sinasabi ko po, ito po yon. Yung voltmeter na yan, halimbawa walang mga controller yung inyong mga solar, yung inyong mga panel, yung inyong mga battery. Dapat may ganito po kayo, voltmeter. Itong voltmeter na ito po, yan po yung tinetest dyan sa inyong battery para malaman kung ilang percent na or kung full charge na yung battery. So kung full charge na, tatanggalin nyo na po sa pagkakaklamp yung inyong battery kasi para maiwasan po ang pag-overcharge at ang pagputok po ng inyong battery. Pero since kami po ay may mga controller yan, hindi na po kailangan niyang tanggalin yung mga clamp na yan. Kahit iniiwanan po namin yan, pupunta kami ng city, kung ilang araw kami doon, linggo, hindi po yan tinatanggal-tanggal dahil nga po kami ay may mga solar controller na mga ginagamit. So ibig sabihin po pag may solar controller ka kasi, nagmamantali ako kasi may mga customer, hindi mo po kailangang tanggalin yung mga clamp na yan dahil automatic po na kapag full charge ng iyong mga battery, ay ikakat na ng controller yung pagkakarga ng inyong panel papunta sa inyong battery. So may iwasan po ang overcharging. Siya po automatic niya po yan na-detect tulad yan 13.8, so full charge, automatic na po niya na ikakat yung pagpasok ng supply galing sa panel papunta dito sa mga battery. So may iwasan po ang pag-friction dyan, may iwasan po ang pag-overcharge, puputok, aapoy at magkukos po ng sunog. So ganyan po yan. Ito lipo battery po ang nasa loob nito. Ay ko, mabigat, hindi ko maano. Hindi ganyang klaseng battery, pero may mas malaking battery pa kami nito na sa labas. Naka-series po yan. So napakalaking tipid po sa kuryente ang pagkakaroon ng solar electricity. Kami po ay napakalaki ng tipid namin sa kuryente. Halos 1,000 plus lang po ang ginagastos namin sa aming kasi ang wifi naka-solar. Pwede i-solar mga namin, ceiling fan, electric fan, TV. Yung TV walang patay-patay, naka naka-solar. So, yun po yun ha. Gamit po kayo palagi ng solar controller. Solar controller. Para maiwasan po ang pag-overcharge at ang sunog po sa inyong kabahayan dahil sa baterya or solar electricity.